Mga kontra sa AKAP, may napakagandang paliwanag po si ako Bicol Representative Saldico kung bakit yung AKAP, mga kababayan, is very necessary para gumaan man lang po ang kalagayan ng ating mga manggagawa, lalo na mga kababayan na yung self-rated poverty based sa latest survey po ng SWS, nasa 63% pa po, mga kababayan. SWS, self-rated poverty at 63%, highest since 2003. Kita ninyo, pagkatapos kukontrahin ng mga anti-Marcos, mga critics po yung AKAP, lalo na po pag kinontra ninyo at naniwala sa inyo yung ating mga opisyal. Buti na lang po, hindi naniniwala sa inyo. Tuloy lang ang ating mga opisyal sa paggawa ng mga aksyon para i-address po ang poverty, kahirapan sa ating bansa. But before ko, mga kababayan, ibigay sa inyo ang full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento. Kung bakit kailangan yung AKAP. Kasi sabi po ni Saldico, ang dapat niya kasi na minimum wage, minimum salary ng mga Pilipino ay 45,000 pesos. Para makapamuhay ng maayos, 45,000 monthly salary yung dapat po. To cope up with the inflation. Kasi di ba yung AKAP, mga kababayan, ito yung ayuda para sa kapos ang kita. Kaya AKAP, hindi man ito, mali po yung mali yung mga propaganda ng mga kalaban na yung AKAP, yung 5,000 pesos, binibigayan niya sa mga tambay. Yung mga tambayan niya, pinapala mo na lang, sinasanay na maging tamad, hindi magtrabaho. Maghintay na lang ng ayuda. Mali po yun. Hindi totoo. Ang AKAP po para doon sa may mga trabaho, pero yung sweldo nila mababa. Hindi kaya yung inflation. Comes now the subsidy galing sa ating gobyerno. At ito'y, mga kababayan, itong bagay na to, hindi ito bago sa atin. Hindi ito bagong sistema. Bago sa atin, pero hindi bago sa ibang bansa. Hong Kong, Amerika, Japan, South Korea, Australia, European countries, Middle East countries, lahat sila may katulad ng AKAP. Kaya lang iba yung tawag nila, universal basic income. Pag hindi umabot sa dapat na sweldo, yung tinatanggap ng isang empleyado, sinusubsidize ng gobyerno. Yun po. So dapat matuwa tayo na we have this AKAP, pinopoliticize, mga kababayan, ng mga kalaban. Tapos tinawag pa nila na pork barrel daw. Kaya sabi ni Saldico, itong AKAP niya, di yan pork barrel. This is 0% corruption. Walang corruption ito dahil direkta sa tao siya. At saka hindi po hindi yung mga congressmen yung nagdi-distribute niya. DSWD,
At ngayon po, may mga safety nets, hindi lang yung DSWD. Kailangan yung DOLE kasama, pati yata yung NEDA, based sa naging utos ng ating Pangulong Bongbong. So, direktang tinatanggap ng mga kapos ang kita ng mga workers. Paano may corruption? Ang may corruption po, yung confidential funds, kasi yung mga beneficiaries, mga multo. Pero ito po, ang distribution po, transparent. Nasa publiko po. Yan sabi ni Saldico. Dapat niya yung minimum salary, 45,000 para makapamuhay ng maayos. May dignidad yung ating mga kababayan. Kaya sabi niya rito sa interview ng Mainstream, if I have my way if I have enough funds or if we have enough funds, we would give all minimum wage earners 5,000 because I always say the minimum wage should be 45,000 pesos. Itong akapan niya, di yan pork barrel. This is 0% corruption. Walang corruption ito dahil direkta sa tao siya. Ang congressman, siya ang humahawak ng pera. Ang congressman, hindi siya ang humahawak ng pera. Ang DSWD niya ang namimili ng mga recipients. Sabi po ni paliwanag ni Ko. He explained that corruption niya typically arises when funds are directly handled, referencing the issue of confidential funds. Ang corruption na niya nangyayari kung ang paghawak ng pera tulad ng paghawak ng confidential funds, patama po kay Sara. Yun naman talaga po yung lumabas doon sa investigasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability. Mga tao ni Sara po yung may hawak ng pundo. Diba? Nagturuan mga kababayan at naglaglagan sila doon. Nang hindi na makaya yung pagpapaliwanag po, isa-isang itinakbo sa ospital. Nagkasakit bigla. Diba? So sabi po ni Ko, the initiative was born from discussions among former seminarians who recognized the struggles of minimum wage earners, including food service crew and Grab drivers, who could not access government support like the Pantawid Pamilyang Pilipino program or 4Ps due to their employment status. Kasi pag may trabaho, disqualified sa 4Ps. Ito naman sa AKAP, hindi po yung walang trabaho binibigyan. May trabaho kundi kapos sa kita, kaya nga AKAP. So subsidy siya, mga kababayan, ng gobyerno. So mali yung mga akusasyon, mga propaganda, na yung mga beneficiaries ng AKAP, mga tambay, at ang ginagawa niya ng gobyerno, ginagawang tamad yung mga tao, yung mga propaganda ng mga DDS. Walang ganun po. May trabaho sila, kaya lang yung trabaho nila, yung sweldo, mababa po kasi hindi kaya ng mga companies na magpasweldo ng mataas. Kasi po, pag nagpasweldo ng 45,000, pinagpaliwanag dito ni Saldico. That is disastrous niya sa negosyo. Kasi sabi dito, they are the ones who work 16 hours. They are the ones who pay for PhilHealth. They are the ones who pay taxes. They are the ones who work double time, triple time just to make ends meet. When they go home, they are tired. They cannot take care of their children because they need to sleep and they need to work, sabi po ni Saldico. So according to Ko, data from the Philippine Statistics Authority validated the need for government support for these workers who were impacted by rising prices and the COVID-19 pandemic. Many of them had lost their savings and were no longer considered eligible for 4Ps despite being in need of financial assistance. AKAP provides a range of support including medical, funeral, food, and cash assistance to minimum wage earners who can demonstrate that their earnings are insufficient to meet their basic needs. Originally launched in 2024 as a pet project of House Speaker Martin Romualdez, AKAP has a 26 billion budget for 2025 under the General Appropriations Act. Yan ang kinakagalit ng mga Duterte, lalo na ni Sara, kasi ang nag-initiate nito po, si Martin Romualdez, ang kanyang perceived na magiging kalaban po sa pagka-presidente sa 2028. Siyempre,
Si Martin ang may kaisipan nito. Si Martin yung maaalala ng mga mamamayang Pilipino, ng mga ordinary workers. Kung si Martin yung maaalala, si Martin po ang isusupport nila. Kaya sila galit. Kasi wala po silang nagawa para sa mga ordinary workers. Ang nangyari, during the lockdowns po ng pandemonyum, maraming nawala ng trabaho dahil sa mga lockdowns na ginawa ng tatay ni Sara. You see, pinulitika nila yung napakagandang proyekto, napakagandang programa ng ating gobyerno. Hindi po ito para sa mga tamad, kundi sa napakasisipag na mga workers, pero yung kanilang sweldo mababa. So hindi totoo na ginagawang tamad ng gobyerno through AKAP ang ating mga mamamayan. False accusation mga kababayan. Kasi yung binibigyan po ng AKAP, support ng subsidy, dati nang may mga trabaho, mababa lang yung sweldo, kaya hindi kayang ibuhay ng kanilang pamilya. Kaya sinosubsidize ng gobyerno. Naintindihan na ninyo? Yes, sabi po ni Saldico, if I have my way, Anya, if I have enough funds, or if we have enough funds, we would give all minimum wage earners 5,000 because I always say the minimum wage should be 45,000 pesos. However, he cautioned that raising the minimum wage to such a level, Anya, would lead to inflation and cause many businesses to close down. Instead, he advocated for targeted financial support to address the hardships faced by minimum wage earners. Kasi yung magsweldo ka ng 45,000 po, kung ikaw maliit na negosyo, yung empleyado mo, you are required, halimbawa legislated wage increase yung gagawin, required ka ng gobyerno na magsweldo minimum 45,000. Magsasara po yung mga maliliit na negosyo, lalong problema. At yung mga malalaking negosyo naman po, baka hindi nila masustain yung operation, mabankrupt. Di ba? Kaya sabi po ni Saldico, umaasaan niya ako na yung AKAP would continue beyond his term in Congress. Naiyak ako dahil yung vision ko for Bicol sa buong Pilipinas at least sana masustain. Like this AKAP, noong umpisa namin, it was really about having the political will to push through with it. Kasi ang ginagawa ng mga kalaban o ng oposisyon, yung good ginagawang masama, sasabihin nila political. He said, adding that political will was essential to push through such initiatives despite opposition efforts to discredit them. Ko also highlighted AKAP's successful first year in 2024 with nearly 5 million Filipinos receiving 5,000 pesos in assistance. Regions like Cagayan Valley, Davao, o pati yung Davao, lugar ni Sara, and Caraga achieved 100% fund utilization reflecting the program's effectiveness and its impact on those in need. Dami pong nagugutom. Dami pong mataas pa rin po na based sa survey yung tinatawag na self-rated poverty. Imagine kung ititigil po yung AKAP. Self-rated poverty at 63%, highest since 2003. Matutuwa sila kasi may issue sila. Pag hindi na-address yung poverty po, yung inflation, may issue sila po na ibabato. May magagamit silang paninira. Di ba? So galit sila sa AKAP kasi pag nagtagumpay mga kababayan, nakatulong sa ating mga mamamayan, ang kredito hindi sa kanila, kundi sa ating Pangulong Bongbong, kay Martin Romualdez, Speaker Martin. Grabe ang pagkainggit nila po. Yan ang katotohanan yan. Kaya pinoliticize nila. Yan ang sabi rito. Filipino families who consider themselves poor continued to increase in the fourth quarter of 2024, with half of them the highest in more than 20 years, rating themselves food poor or unable to afford or access food that make up a healthy diet. Yan ang sabi sa survey ng SWS. Conducted from December 12 to December 18, 2024, the survey revealed a steady rise in self-rated poverty with a significant increase from 46% in March 2024 to 58% in June, inching up to 59% in September and finally reaching 63% in December. You just imagine kung hindi isusubsidize ng ating gobyerno, lalong lalala po yung kagutuman
ng ating mga mamamayan. Lalo pa, sunod-sunod yung mga calamities na tumatama, yung mga farmers natin. Kaya tuloy-tuloy po yung bagong Pilipinas Servicio Fair. Yung pagbibigay ng mga assistance. Kasi paano yung mga magsasaka na nasira yung kanilang mga pananim? Pag nasira yung pananim nila, walang kakainin yung kanilang pamilya, pati yung mga mamamayang Filipino kasi walang agricultural produce na maibibenta sila sa market. Tataas po ang presyo ng mga bilihin. Kung mataas yung presyo ng mga bilihin, walang pambili, enough na sweldo, yung mga workers, kasi gusto ninyong ipatigil yung akap, di ba? Magagalit yung mga mamamayang Filipino. Di bali kayo ngayon yung galit, hindi lang yung mga mamamayang Filipino natutuwa dahil may akap. Inaakap ng ating gobyerno. Di ba? Kayo galit kasi inggit. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.